Bandang Akatsi, kampiyon sa Patik-Ati Battle of Ati-Atihan Bands 2026. Mga lokal na produkto sa Aklan, ibinida sa Kalibo Ati-Atihan Product Expo. PRO6, nagsuspende ng permit sa pagdadala ng baril sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Malay MPS, napanatili ang seguridad sa pagdiriwang ng Ati-Atihan Festival sa Boracay. Rider, patay matapos na maaksidente sa bayan ng Makato. Mga magtatanghal para sa Alabira Ati-Atihan Nights, nakalatag na. Charcoal ng Santo Niño Seminary, muling magbabalik sa pangalawang pagkakataon. Lalaki, pinasok ang bahay ng mag-asawa sa Kalibo, suspect may gusto sa babae. DOST, hinakayat ang mga Pinoy na iwasan ang kinagawian na Filipino time. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanan sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balita ang aming nakalap ngayong araw January 13, 2026. Bandang Akatsi, itinanghal na kampiyon sa Patik-Ati Battle of the Ati-Atihan Bands 2026 kung saan naiuwi nila ang grand prize na 50,000 pesos at 5,000 pesos na halaga ng drumsticks. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Itinanghal bilang bagong kampiyon ang Bandang Akatsi mula sa bayan ng Kalibo sa Patik-Ati, the Battle of the Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Sound and Rhythm Contest na ginanap kahapon bilang bahagi ng selebrasyon ng Ati-Atihan Festival. Bilang Grand Champion, naiuwi ng Akatsi ang 50,000 cash prize at 5,000 pesos na halaga ng drumsticks matapos ipamalas ang kanilang husay sa tugtugan, ritmo at disiplina. Samantala, first runner-up ang Apes of Santa Cruz na tumanggap ng 40,000 pesos, habang second runner-up naman ang Kanamiter na nag-uwi ng 30,000 pesos. Ang iba pang kalahok na banda ay nakatanggap ng tig 10,000 consolation prize bilang pagkilala sa kanilang partisipasyon sa kompetisyon. Andy Narce, Kalibo Cable News. Mga pinagmamalaking lokal na produkto sa Aklan, ibinida sa Kalibo Ati-Atihan Product Expo sa unang araw na pagsisimula ng Kalibo Ati-Atihan Week. May detalye sa balitang yan, si Junior Rosales. Sa pagsisimula ng unang araw ng Kalibo Ati-Atihan Week, binuksan sa publiko ang Kalibo Ati-Atihan Product Expo na kung saan makikita sa ating likuran ang iba't ibang produkto na ipinagmamalaki sa probinsya ng Aklan. There you have it, ladies and gentlemen. Our Kalibo Ati-Atihan Product Expo 2026 is now officially open. Iba't ibang lokal na produkto ang ibinida sa kakabukas lang na Kalibo Ati-Atihan Product Expo 2026 na makikita sa City Mall. Ang nasabing aktibidad ay bilang bahagi ng pagsisimula ng Ati-Atihan Week celebration sa pangunguna ng local government unit ng Kalibo at sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry. Hindi natin malipatan natin mga exhibitors. Wow, congratulations for this year. We have 53 exhibitors, no? Last year 37, no? So nag-increase 16, no? So kami sa DTI ipahigid nga every year nagataas naton mga exhibitors, no? Meaning every time yung mga events naga-benefit, no, ang aton mga MSMEs, no, aton mga micro, small, and medium enterprise. Kami sa DTI, as a support, we are continually doing this initiatives, no, para ma-promote naton ang aton mga medium enterprise. We considered as the backbone of the Philippine economy because you comprise about 99.7% of the total registered staff all over the Philippines. Okay. So viva mga MSME, viva Ati-Atihan, kag saliwat madamog na salamat kag mayong tanan.
Kabilang sa mga lokal na produkto na ipinagmamalaki sa Aklan ay ang mga pinya cloth kung saan mayroon ding iba't ibang kulay at disenyo. Maliban dito, mayroon ding leather product kagaya ng bag, coin purse at marami pang iba. Hi everyone, I'm Rodeline Chichadoro, and for our product, our name is HG Leather Goods. So we have pure leather goods, we have wallet, coin purse, this is a cowhide leather, and we also have some bags here and our keychain po. We also have duck kit and with pinya po na tela po. So lower na po, start na price namin is 350 for coin purse po. Tapos meron po tayong malaki-laki na coin purse which ay range po ng 450. For our duck kit, 1.5 po with pinya fabric na po siya. And also we have men's wallet, 1,100. And for our bags, we have here 7,000 na po. 7,000 po yung pinakamataas na price po namin. Ang mga produkto ay bukas para sa mga nais mamili mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Magtatagal ang Kalibo Ati-Atihan Product Expo 2026 sa January 21. Mula dito sa bayan ng Kalibo, Jelan Rosales, Kalibo Cable News. Nagsuspende ng permit sa pagdadala ng baril ang Police Regional Office 6 para sa selebrasyon ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Inanunsyo ng Police Regional Office 6 ang pansamantalang suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence sa loob ng munisipalidad ng Kalibo kaugnay sa selebrasyon ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2026. Ayon sa abiso, ipapatupad ang suspensyon sa loob ng 7 araw mula alas 12:01 ng madaling araw ng Enero 12 hanggang alas 11:59 ng gabi ng Enero 18. Tanging ang mga miyembro ng law enforcement agencies na nasa aktibong tungkulin ang nakasuot ng itinakdang uniforme lamang ang pahihintulutang magdala ng baril sa nasabing panahon. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdiriwang ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival, isa sa pinakamalaking piyesta sa bansa. Pinapaalahanan naman ng PNP ang publiko na sumunod sa pinapatupad na alintuntunin para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Maayos at walang anumang insidente ang naitala ang Malay Municipal Police Station matapos ang selebrasyon ng Ati-Atihan Festival sa Isla ng Boracay. May detalye sa balitang yan, si Ray Machidosha. Sa katatapos na Ati-Atihan Festival sa Isla ng Boracay, tiniyak ng Malay Municipal Police Station ang kaligtasan at kaayusan ng publiko sa kasagsagan ng selebrasyon sa pamamagitan ng mas pinaigting na mga hakbang at seguridad at aktibong presensya ng kapulisan sa buong isla. Masusing ipinatupad ang komprehensibong security plan upang matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas na pagdiriwang. Ang Boracay Santo Niño Ati-Atihan ay isang makabulang selebrasyon na nagpapakita ng malalim na pananampalataya, pagkakaisa at mayamang kultura Pilipino. Nanatili ang Malay MPS na nakatuon sa kanilang tungkulin na tiyakin ang seguridad ng lahat upang lubos na ma-enjoy ng mga deboto at bisita ang banal at makabuluhang pagdiriwang. Patunay ito ng kanilang advokasiyang isulong ang serbisyong may malasakit at pangangalaga sa kapakanan ng komunidad, lalong-lalo na sa mga okasyong dinarayo ng maraming tao. Sa patuloy na pagbabantay at kooperasyon ng iba't ibang sektor, naging maayos at mapayapa ang pagdiriwang ng Ati-Atihan sa Boracay na muling nagpatibay sa diwa at pagkakaisa ng sambayanan. Ray Machidosha, Kalibo Cable News. Patay ang rider matapos na maaksidente sa bayan ng Makato. Binawian ng buhay ang 21 anyos na college student na residente ng Malinaw matapos na maaksidente sa minamaneho nitong motorsiklo sa may bahagi ng Barangay Kalangkang, Makato nitong January 12. Batay sa investigasyon ng Makato Municipal Police Station, habang binabaybay ng naturang rider ang kalsada, ay biglang naaksidente ang rider dahil sa malakas na ulan at madulas na kalsada. Kaagad na nagresponde sa pinangyarihan ng aksidente ang mga miyembro ng MDRMO Makato at nilapatan ng paunang lunas ang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod pa sa ospital ang rider, subalit binawian na ito ng buhay.
Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Makato MPS ukol sa naturang aksidente. Era Gibriones, Kalibo-Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Nakalatag na ang mga magtatanghal para sa Halabira Ati-Atihan Nights. May detalye sa balitang yan, si Rica Batista. Kinapapanabikan ang mga bisitang magtatanghal sa Halabira Ati-Atihan Nights simula nitong January 12 hanggang January 18, 2026. Nitong January 12, nagkaroon ng Miss Gay Kalibo Festival at nagtanghal si Mr. Sebastian C. Magkakaroon din ng Battle of the Bands kung saan sa kaparehong araw ay magtatanghal ang Bendeta. Inaabangan din ng Kapamilya Caravan kung saan mapapanood sina Bel Mariano, R.K. Bagatsing, Francine Diaz, Seth Fedelin, AC Bonifacio, Colette Nadelo, Elison De Dios, Jaren Garcia at Ann Rain. Nariyan din ang Bandang Lily sa January 15, Moonstar 88 naman sa January 16, Imago sa January 17 at Tropa Vibes sa January 18. Nika Bautista, Kalibo-Cable News. Mga seminaryan sa Santo Niño Seminary, tulong-tulong sa paggawa ng New Gens Charcoal kasabay ng selebrasyon ng Kalibo Ati-Atihan Festival. May detalye sa balitang yan, si Julian Rosales. Muling magbabalik ang isa sa mga pinagmamalaking orihinal na gawa ng Santo Niño Seminary na charcoal sa pangalawang pagkakataon kasabay sa selebrasyon ng Ati-Atihan sa probinsya. Ang charcoal o tinatawag ngayon na New Gens Charcoal version 2 ay binuo ni na Reverend Father J.V. De Los Santos at chemist na si Mr. Raymond Sukgang, at sa tulong ng mga seminarians ng Santo Niño Seminary ay matagumpay itong nagawa at naibebenta. What if makon nga iba ko naton daton nga approach paghambalit mga exposure or about sa aton nga vocation campaign nga kung sa sinay pwede manggali kita makilala paagi sa mga products nga aton nga ginaubra. So dayo to amon nga unang nga naisipan, no. Agroan nga first release karahay last school year. That is why gintawag ibaw nga New Gens Charcoal kasi ato amon nga theme last year hay Los Niños Forming New Generations Shepherds or New Gen Shepherds. That is why the product as much as possible ginabase namon sa dag-on. But silingon may history. Anong year do New Gen site? So 2024 to 2025. Naging blessed mo na ako nga kung sin. Naging part ako sa pag-ubra karon unexpectedly nga wow kasay nga aside sa di nga charcoal nga ni may amo integration na bimam nga part nga punya charcoal amo na ubra. We can also make sabon. Ang part na mo sa integration nga as far as I know nag-abot kan sa Boracay na sabon po. Mintok-intok imoron ma'am pero manami dugo, manami ang consistency nato. Aside pan karon hay Rosario, nga ang ginaobra namon from raw materials man po siya ma'am, medyo beads, I forgot the name, pero beads po siya. The feeling ma'am is very blessed ikaw mag-ubra karon kasi imong ubra nga ron ma'am within the community. Kagawa pa tagali sa walls within the seminary walls nga no. And it's very blessed and di mo namin pa karon makita mo tao karon nga naigamit anda especially magsad-sad nagapang-abot yung nga as far as I know nakapang-abot na po siya sa Ibahay, sa Naile, every part sa aton nga Diocese of Kalibo nga may Ati-Atihan nga festival which is very wow talaga. Nakaka-amaze in my part po. Mayroong dalawang option na pwedeng pagpilian sa charcoal. 100 grams na nagkakahalagang 100 pesos at 200 grams na nagkakahalagang 150 pesos. Kaugnay nito, hindi lamang kulay ang naibibigay ng charcoal, kundi mayroon itong UV protection, madaling ipahid at advanced formula na tumutulong panatilihing hydrated at healthy ang balat habang pinananatili ang tunay na diwa ng Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ayon kay Father JV, bahagi rin ito ng kanilang formation na kung saan hindi lamang ito tungkol sa pagbenta, kundi formation ito para sa mga kabataan na ma-appreciate nila ang kanilang mga sariling gawa. Since nga pa namon nakita as a whole, hay do among balak pa lang since nga sa anat program at college, hay yan ay sa college fund tapos ay
dayay magabulig man kung may amon nga plano sa isa sa mga projects man na it college department para sa seminaryo hay una namon ibutang. At the same time, hay dayay department it amon nga formation nga walang kami ga ubra para makabaligya kundi sa formasyon man it mga unga nga kung sa siin ay mas ma-appreciate ng daroan nga sarili nga gimpangabudlayan. Hay kung amat abi pag ginambal natong simbahan, ay kung amat ay gasulisit yata kita. Ambala ko na what if makon nga kita taga-ubra, di ba? What kita gapangayo kundi gapangayo lang kita suporta nanda. No? So maduga baga duyon nga ron nga I mean, okay man taron, pero ay, may atong bang ikasarang, ano pa pusit atong nga mga NSTP kung hindi man ma-apply, di ba? So dapat ay real life situation, yung mga practicalities, nga kung sa sinay walang kita gapanalig sa iba, kundi saligan man natin do atong mga tinunan atong ikasarang. Nagbigay naman ng mensahe si Father JB para sa mga deboto na makikilahok sa selebrasyon. Kabay pa no nga sa dayang Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival dayay magabulig sa aton ag magadala sa aton sa sakramento. Do dayang nga pagselebrar ay bukod daya it higya-higya o hinugya-hugya lang kundi nagapahanumdum sa aton nga do Dios nagpakatawo. Kita ay damos it buling, hindi para lang tugaron do mga ati o ng color. Actually, dark brown gid nga nila ng color bukod it black, no? Ay, next year galing sa atong version 3 of dark brown. So, kibahan karon sa imposition of ashes, abe, familiar man siguro kita sa Ash Wednesday. So, do yun nga pag damos it mga buling, ay external nga pagpakita man it repentance sa aton nga Ginoong Dios. So therefore, daya nga selebrasyon nag-remind kunta katon sa aton nga mga moralities, responsibilities sa aton nga komunidad. Hay una gid pa man sa Aklan Hymn, may ati ka nga bantog sa kalibutan. Pero do pamangkot ginakilala ba naton do aton nga mga igmanghod nga ati sa daya nga selebrasyon. Ano do atong ginaubra para kanda? Hay basi ginagamit lang naton do word nga ati para lang sa atong kaugalingon. Pero ang pamangkot si insanda sa daya nga mga inoras, sa daya nga okasyon. Nagpapasalamat din ito sa mga tao na patuloy na pinapanatili ang tradisyon at tunay na kahulugan ng ati-atihan. Pasalamat ako sa daya nga festival, sa atong nga Senior Santo Niño, kay tungod kana ay naubra dayang charcoal, no? At the same time, salamat man sa mga lay faithful naton, nga mga experts nga naga-intervene nga kung sa siinay naga-taoy contribution sa aton nga tradisyon ag festival agon maging effective imaw ag ibalik kita sa aton nga dapat nga ubrahon, no? Pag ginambal naton nga ati-atihan ay gabalik sa black or kung dark brown. Ay may unabi nagahambal nga modern ati kami father ay kulay blue akunta. Ay dapat ay kapag ati ma kun ay costume modern ati ay costume at nagaiba. Pero do kulay o kun ano ay una tagyapon. So sa uman nagabulig katon daya para mas pamagandungan do aton nga ginghalinan. Ag ginaremind kita it aton nga Senior Santo Niño nga imaw hay Emmanuel, Dios nga nagpakatawo nga kaibahan naton. So do yun kabay pa nga ikabuhi man naton do ana nga ginaturo ag tanan kunta raya nga okasyon magdala tanan sa aton sa pabalik sa sakramento, sa misa, sa pagkumpisar, no, ag sa pagpangayo it kapatawaran sa atong Ginoong Dios, ag pag-ubra ko aton nga mga sinumpaan nga responsibilidad sa aton nga komunidad. Samantala, para sa mga nais bumili ng charcoal, maaari kayong mag-message kay Reverend Father JV de los Santos o direktang makipag-ugnayan sa seminary page. Makikita rin ito sa City Mall Kalibo, sa Kalibo Ati-Atihan Product Expo at sa Kalibo Katedral. Mula dito sa Santo Niño Seminary sa bayan ng Numancia, Julian Rosales, Kalibo Cable News. Pinasok ng lalaki ang bahay ng mag-asawa sa Kalibo kung saan ang suspect ay may gusto sa babae. Takot ang naramdaman ng mag-asawa matapos na pumasok sa kanilang bahay ang lalaking suspect habang sila'y natutulog na madaling araw nitong January 12. Dahil dito, nagabulan at nagsuntukan ang suspect at Mr. Ang suspect ay kilala ng mag-asawa kung saan ay may pagtingin ito sa misis. May pamilya na umano ang suspect, subalit pa naipapansin ito sa misis. Kaagad na nagpablatter sa impila ng Kalibo Municipal Police Station ang mag-asawa dahil sa ginawa ng suspect. Sa ngayon ay ipapakulong ng mag-asawa ang naturang suspect dahil sa ginawa nitong pagpasok sa bahay at panggugulo sa kanilang pamilya. Era G. Briones, Kalibo Cable News.
Hinikayat ng Department of Science and Technology ang mga Pinoy na iwasan ang kinagawian na Filipino time. May detail sa balitang yan, si Nika Batista. Hinihikayat ng Department of Science and Technology ang mga Pinoy na waksiin sa kanilang pamumuhay ang kinagawian na Filipino time. Upang isulong ito, pinaigting ng nasabing ahensya ang kampanya na Oras Pinas, Filipino Time Ka. Ito ay para hikayatin ng mga Pilipino maging tama sa oras ng trabaho, klase at iba pang aktibidad. Layunin itong tapusin ang matagal ng tradisyon ng pagkahuli o Filipino time na nagdudulot ng pagkaantala sa araw-araw na gawain. Sa pamamagitan ng mga LED displays at pre-movie commercials, ipinapaalala ng DOST na ang unang hakbang ay isync ang relo at mobile phone sa Philippine Standard Time. Anila, ang pagiging on-time ay hindi lamang simpleng disiplina. Ito rin ay pagpapakita ng respeto sa kapwa at nakakatulong sa paglago ng ekonomiya. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan. Sa buong Western Visayas, may ulat si Maria Adath Lunar Silvestre mula sa Iloilo Dupla Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Tuesday, January 13, 2026. As of 8 AM kaginang aga, mayara kita ka isa ka LPA nga nasiplatan sa sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga LPA ay may kalayoon 1,100 km east-southeast of southeastern Mindanao. Sa dukaron mayara siya nga medium chance nga mag-develop into tropical depression o kung bagyo within the next 24 hours. Samtang shear line nag-aapekto sa may eastern section of northern Luzon, northeast monsoon nag-aapekto sa nabiling bahin sa northern Luzon, kag intertropical convergence zone or ITCC nag-aapekto sa may southern Mindanao. Diri naman sa western Visayas maga-eksperyensya kita sa magalugal-umon tubdo magalumon na kalangitan, kami mga tsansa sa mga isolated na pag-ulan pangulat kag panaguob tugas ang easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadalas ang makhanay tubtob makasarangan na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 5:45 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 6:12 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update para sa mga dugang impormasyon bisitaha lang aton official website at www.bagong.pagasa.dust.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Daplo Radar Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestre. Madamagad nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Sarah G. Briones at ito ang Kalibo Cable News.